Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang napakahalagang paksa. 4 na uri ng karne na lihim na sumisira sa bato mo, mga babala na dapat mong malaman ngayon. Mga minamahal, naranasan na ba ninyong makaramdam ng matinding pagkapagod nang hindi nyo maintindihan ang dahilan? Hindi naman kayo kumakain ng marami, simple lang ang inyong mga pagkain, ngunit lagi kayong nanghihina, madaling mapagod pagsapit ng hapon at hirap matulog sa gabi. May mga gabing nagigising kayo para umihi ng 2 o 3 beses at paggising sa umaga ay sumasakit ang likod at hindi na kasing linaw ang isip tulad ng dati. Maraming tao ang simpleng nag-iisip na ito ay dahil sa pagtanda o paghina ng katawan sa paglipas ng mga taon. Ngunit mga mahal kong kaibigan, lahat ba ng pagkapagod ay normal na bahagi ng pagtanda o mayroong mas malalim at tahimik na dahilan na ating napapabayaan araw-araw? Sa katunayan, marami akong nakasalamuha na may mahinang bato, mataas ang creatinine at laging nagrereklamo ng pagkapagod. Ngunit kapag tinanong, iisa ang sagot ng lahat, napakamaingat ko po sa pagkain, kakaunti lang po ang karne na kinakain ko. Mukha itong makatwiran, ngunit ang nakakalungkot, habang mas ganito ang kanilang kinakain, mas lalo silang napapagod, mas nagiging mahina ang tulog, at mas madalas pang umiihi sa gabi. At ang problema ay hindi sa kung gaano karaming karne ang kinakain ninyo, kundi sa uri ng karne na kinakain ninyo na hindi na kayang iproseso ng inyong bato. May mga uri ng karne na pamilyar, itinuturing na masustansya, at marami pa ring pamilya ang ginagamit para sa mga matatanda araw-araw. Ngunit para sa mahinang bato, ito ay tulad ng pasanin na dahan-dahang dumadagan sa bato na nagpapahina dito ng hindi namamalayan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga alternatibong pagkain na napakasimple, hindi mahal, hindi komplikado, ngunit nakakatulong na makapagpahinga ang bato, nakapagpapagaan ng katawan, nakapagpapalalim ng tulog, at kapansin-pansing nakakabawas ng pagkapagod sa maikling panahon lamang. Kaya, ano ang 4 na uri ng karne na tahimik na sumisira sa bato na marami pa ring tao ang kumakain araw-araw? At ano ang 3 pagkain na dapat palitan upang ang taong may mahinang bato ay mabawasan ang pagkapagod, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, ngunit sapat pa rin ang nutrisyon at lakas? Mga minamahal, sa video na ito ngayon, malinaw kong ipapaliwanag ang bawat isa. Ipinaliwanag ko ang dahilan kung bakit nakakapinsala o kung bakit ito angkop, upang maunawaan ninyo at kusang ayusin ang inyong pagkain ng hindi nag-aalala at hindi masyadong nagpipigil. Subukan niyo pong tapusin ang panonood ng video na ito. Dahil ang nakakapinsalang karne numero 4 ay isang uri na ginagamit ng maraming matatanda ng mali at hindi nila alam. Sa pagpapalit lang ng isang bagay, ang inyong bato ay kapansin-pansing gagaan bawat linggo. Ngayon, tingnan muna natin ang isang napakahalagang bagay. Bakit? Kapag mahina ang bato, ang pagkain ng karne ay nagiging mas nakakapagod sa katawan kaysa dati. Mga minamahal, upang maunawaan kung bakit kahit kaunting karne lang ang kinakain ng taong may mahinang bato ay nakakaramdam ng pagkapagod, pagbigat ng katawan, at mas madalas na pag-ihi sa gabi, kailangan nating balikan ang paraan ng paggana ng bato kapag malusog pa ito at kapag nagsisimula ng humina. Kapag malusog pa ang bato, medyo malaya kayong kumakain. Kaya pa rin ng bato na salain ng dugo, maglabas ng labis na dumi, balansehin ng tubig at asin sa katawan ng maayos. Sa panahong iyon, kahit kumain kayo ng karne, kayang-kaya pa ring iproseso ito ng katawan kaya bihira kayong makaramdam ng pagkapagod kaagad pagkatapos kumain. Ngunit kapag humina na ang bato, hindi na kasing simple ang lahat. Ang bato sa panahong ito ay parang isang matandang tao na, wala nang masyadong lakas, ngunit kailangan pa ring magbuhat ng mabibigat na trabaho. Bawat piraso ng karne na kinakain ninyo ay lumilikha ng dumi mula sa protina. Ang mga duming ito ay dapat na sinala at inilabas kaagad ng bato, ngunit dahil mahina ang bato, nabawasan ang kakayahang magsala kaya mas matagal na nananatili ang mga duming ito sa dugo. Isipin ninyo ang bato bilang isang water filter sa inyong bahay. Kapag bago pa ang makina, kahit gaano kalabo ang tubig, kayang-kaya nitong salain. Ngunit kapag luma na ang filter, humina ang suction, at kahit kaunting labo lang ng tubig, mahihirapan na ang makina, magiging mabagal at madaling masira. Ganoon din ang ating bato. Kapag mahina ang bato, kahit kaunting karne lang na mahirap tunawin, maraming protina o maraming taba ang kainin, kailangan ng labis na magtrabaho ang bato.
Ito ang dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos kumain ay nakakaramdam ng pagbigat ng likod, discomfort sa tiyan, masakit ang likod, nauuhaw sa gabi, at kailangan pang umihi ng ilang beses sa gabi. Pagising kinabukasan ay patuloy ang pagkapagod, hindi malinaw ang isip. Hindi ito dahil sa sobrang kabusugan, kundi dahil hindi kayang iproseso ng bato ang dami ng sustansiya mula sa nakaraang pagkain. Isa pang napakahalagang punto na hindi napapansin ng marami ay kapag mahina ang bato, madaling magkaroon ng tahimik na pamamaga ang katawan. Ang mga uri ng karne na mataas sa protina at mahirap i-metabolize, mataas sa taba o inihanda na may maraming pampalasa ay magpapalala sa pamamaga na ito. Hindi kaagad masakit ang pamamaga, ngunit dahan-dahang sinisira nito ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato na nagpapataas ng creatinine nang hindi mo namamalayan. Kaya naman mayroong mga tao na ang pagkain ay tila malusog, iniiwasan ng taba, iniiwasan ang piniritong pagkain, ngunit mali ang pagpili ng uri ng karne na hindi angkop para sa mahinang bato. Ang resulta ay lalong humihina ang bato, lalong nanghihina ang katawan, lalong nagiging mahina ang tulog nang hindi nauunawaan kung bakit. Mga minamahal, gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay dito. Hindi ibig sabihin na hindi na maaaring kumain ng karne ang taong may mahinang bato. Ang mahinang bato ay hindi nangangailangan ng labis na pagdieta. Hindi kailangang tanggalin ang lahat ng protina. Ang problema ay nasa pagpili ng tamang uri ng karne na kayang iproseso pa rin ng bato at pag-iwas sa mga uri ng karne na magpapahirap sa bato. Kapag mali ang napili ninyong uri ng karne, kahit pamilyar na, ang lahat ng pagsisikap na magtipid ng lakas, matulog ng maaga, uminom ng gamot o uminom ng sapat na tubig ay maaaring maapektuhan. Ngunit sa kabilang banda, kung pipiliin ninyo ang tamang uri ng karne at kakainin ito sa tamang paraan, mas makakapagpahinga ang bato, kapansine-pansing gagaan ang katawan, at unti-unting mababawasan ang pakiramdam ng pagkapagod bawat linggo. Kaya, sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang bawat partikular na uri ng karne, aling uri ang tahimik na sumisira sa bato, at aling uri ang maaari pa ring kainin ng taong may mahinang bato bilang mas ligtas na alternatibo. Pakinggan niyo pong mabuti, dahil ang unang nakakapinsalang karne ay isang uri na ginagamit ng maraming pamilya araw-araw at hindi nila iniisip na may problema. Nakakapinsalang karne bilang isa, beef, lalo na ang red beef, nilagang beef o beef na mayaman sa pampalasa. Mga minamahal, ang unang nakakapinsalang karne para sa taong may mahinang bato na pinaniniwalaan pa rin ng marami na masustansiya ay beef, lalo na ang red beef, nilagang beef o beef na inihanda na may maraming pampalasa. Matagal nang itinuturing ang beef bilang pagkain na nakakatulong sa pagpapalakas ng dugo at katawan, kaya maraming pamilya ang nagbibigay prioridad dito para sa mga matatanda o mahihina. Ngunit mga minamahal, ang maganda para sa malusog na tao ay hindi tiyak na angkop para sa taong may mahinang bato. At sa humihinang bato, ang beef ay nagiging mas malaking pasanin kaysa sa ibang uri ng karne. Ang unang dahilan ay ang beef ay naglalaman ng napakataas na protina. Kapag kumain kayo ng beef, kailangan ng katawan na i-metabolize ang proteinang ito at lumikha ng mas maraming dumi. Kung malusog pa ang bato, ang mga duming ito ay mabilis na sinala at inilalabas. Ngunit kapag mahina na ang bato, nabawasan ang kakayahang magsala, kaya mas matagal na nananatili ang mga duming ito sa dugo na nagpapahirap sa bato kaysa sa normal. Hindi lamang iyan, ang beef ay mayaman din sa purine, isang substance na kapag na-metabolize ay nagpapataas ng uric acid at nagdaragdag ng presyon sa bato. Para sa taong may mahinang bato, ang mataas na purine ay parang pagpilit sa bato na magbuhat ng mabigat na bag araw-araw. Sa kalaunan, mas mabilis na manghihina ang bato nang hindi mo namamalayan. Maraming taong may mahinang bato ang nagsasabi sa akin na pagkatapos kumain ng beef, madalas silang nakakaramdam ng pagbigat ng likod, mas nauuhaw, madaling maging balisa sa gabi, hindi malalim ang tulog at kailangan pang umihi ng mas madalas kaysa sa normal. Paggising kinabukasan, nakakaramdam sila ng patuloy na pagkapagod, hindi malinaw ang isip. Ito ang mga palatandaan na labis na nagtrabaho ang bato para iproseso ang nakaraang pagkain. Lalo na delikado ang mga nilagang beef. Kapag matagal na nilaga, hindi lamang protina, kundi pati na rin ang taba at mineral na mahirap salain ay natutunaw sa sabaw. Maraming tao ang hindi kumakain ng maraming karne, ngunit umiinom ng maraming sabaw ng nilagang beef dahil sa tamis at madali itong kainin.
Ang sabaw na ito ang labis na nagpapahirap sa bato. Mga minamahal, hindi ko sinasabing kailangan ng taong may mahinang bato na iwasan ang beef ng buo, ngunit sa mahinang bato, hindi na angkop ang beef para sa regular na pagkain. Kung kakain man, dapat ay napakakunti lang, bihira, at iwasan ng buo ang mga nilagang beef na matagal at beef na mayaman sa pampalasa. Higit sa lahat, kailangan ninyong pakinggan ang inyong katawan. Kung pagkatapos kumain ng beef ay nakakaramdam kayo ng pagkapagod, pagkauhaw, mas madalas na pag-ihi sa gabi, hindi ito nagkataon lamang kundi nagpapahiwatig ang bato na wala na itong sapat na lakas para iproseso ang uri ng karneng ito. Bago ako magpatuloy sa nakakapinsalang karne numero 2, maaari ko bang tanungin kayo ng isang maliit na bagay? Sa mga nanonood, sino ang nakakain na ng beef at pagkatapos ay nakaramdam ng pagkapagod o mas madalas na pag-ihi sa gabi? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na maingat kayong nanonood at ang nilalamang ito ay akma sa inyong sitwasyon. At ngayon, magpapatuloy tayo sa nakakapinsalang karne numero 2, isang uri ng karne na ginagamit ng maraming pamilya sa Pilipinas araw-araw at iilan lang ang nag-iisip na labis nitong pinapagod ang bato. Nakakapinsalang karne, bilang 2, matatabang baboy, liempo at mga inihaw na baboy na maalat. Mga minamahal, ang pangalawang nakakapinsalang karne para sa taong may mahinang bato na ginagamit pa rin ng maraming pamilya araw-araw ay ang matatabang baboy, liempo at mga inihaw na baboy na maalat. Ito ay napakapamilyar na uri ng karne sa mga pagkain ng Pilipino. Maraming matatanda ang may ugali na mag-ihaw ng baboy at kumain ng unti-unti sa loob ng ilang araw dahil ito ay madali, malambot at madaling kainin. Ngunit, mga minamahal, para sa taong may mahinang bato, ang pamilyaridad na ito ay nagiging isang tahimik na pasanin sa bato. Ang unang dahilan ay ang matatabang baboy ay naglalaman ng maraming saturated fat. Kapag ang taba na ito ay pumasok sa katawan, hindi lamang nito pinapabagal ang panunaw, kundi nagdudulot din ng tahimik na pamamaga sa dugo. At tulad ng sinabi ko, ang tahimik na pamamaga ay isa sa mga salik na nagpapabilis ng paghina ng bato at unti-unting nagpapataas ng creatinine nang hindi ninyo napapansin kaagad. Hindi lamang iyan, ang mga inihaw na baboy ay kadalasang inilalagyan ng maraming asin at patis upang maging masarap at madaling kainin. Kapag napakataas ng dami ng sodium na pumapasok sa katawan, kailangan ng bato na mas magtrabaho para mailabas ang asin at mapanatili ang balanse ng tubig. Sa mahinang bato, nagiging napakahirap nito na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos kumain ng maalat na inihaw na baboy, maraming tao ang nakakaramdam ng bahagyang pamamaga ng muka, pagbigat ng paa, patuloy na pagkauhaw. Sa gabi ay hirap matulog at kailangan pang umihi ng ilang beses. Paggising kinabukasan, nakakaramdam ng matagal na pagkapagod, hindi gaanong magaan ang pakiramdam tulad ng inaasahan. Ang isang bagay na madalas na hindi napapansin ay kapag ang matatabang baboy ay matagal na inihaw, ang taba at protina ay natutunaw sa sabaw ng inihaw. Maraming tao ang hindi kumakain ng maraming karne ngunit naglalagay ng sabaw ng inihaw sa kanin dahil masarap. Ang mataba at maalat na sabaw na ito ang labis na nagpapahirap sa bato. Marami akong nakasalamuha na may mahinang bato na nagsasabi sa akin na kakaunti lang ang kinakain nila, ilang piraso lang ng karne. Ngunit kapag tinanong ng detalyado, bawat pagkain ay may maalat na sabaw na nilalagay sa kanin. Para sa mahinang bato, sapat na iyon upang unti-unting tumaas ang creatinine sa paglipas ng panahon. Mga minamahal, ang mahalaga dito ay hindi ang ganap na pag-iwas sa baboy, kundi ang pag-iwas sa matatabang baboy at mga inihaw na baboy na mayaman sa pampalasa. Kung gusto ninyong kumain ng baboy, pumili ng lean part, kumain ng napakakonting dami at lutuin ng mas simple at hindi gaanong maalat. Ngunit sa humina ng bato, pinakamainam na huwag ituring ang inihaw na baboy na maalat bilang regular na pagkain, lalo na sa hapunan. Dahil sa gabi ang oras na kailangan ng bato na makapagpahinga. Kung kakain kayo ng maalat at mataba sa panahong ito, kailangan ng bato na magtrabaho buong gabi, na magpapahina sa inyong tulog at mas magpapagod sa inyo paggising. Bago ako magpatuloy sa nakakapinsalang karne numero 3, maaari ko bang tanungin kayo ng isang maliit na katanungan? Sa mga nanonood, sino pa rin ang may ugali na kumain ng inihaw na baboy na maalat ng ilang beses bawat linggo? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman ko na ang nilalamang ito ay napakalapit sa inyong mga gawi sa pagkain.
At pagkatapos nito, pupunta tayo sa nakakapinsalang karne numero 3. Ito ay isang uri ng karne na iniisip ng marami na maginhawa, mabilis, at hindi naman nakakasama kung paminsan-minsan lang kumain. Ngunit sa katunayan ay mabilis na pinapagod ang bato kung regular na ginagamit. Nakakapinsalang karne bilang 3, mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, tosino at hamon. Mga minamahal, ang pangatlong nakakapinsalang karne para sa taong may mahinang bato na ginagamit ng maraming tao nang hindi napapansin ay ang mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, tosino, hamon at cured meat. Iniisip ng marami na kaunting kain lang ng mga ito ay hindi naman nakakasama o ginagamit ito dahil sa convenience, dahil madaling kainin, lalo na kung mahina ang gana o ayaw magluto. Ngunit mga minamahal, para sa taong may mahinang bato, ito ay isang grupo ng karne na mabilis na nagpapagod sa bato kahit hindi marami ang kinakain. Ang una at pinakamahalagang dahilan ay ang napakataas na nilalaman ng asin. Upang mapanatili itong matagal at lumikha ng masarap na lasa, ang mga processed meat ay gumagamit ng napakaraming asin at additives. Kapag napakalaking dami ng sodium ang pumapasok sa katawan, kinakailangan ng bato na tuloy-tuloy na magtrabaho para mailabas ito. Sa mahinang bato, kapansin-pansin ang pagbaba ng kakayahang ito na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao pagkatapos kumain ng tosino, hotdog o longganisa ay madalas na nakakaramdam ng pagkauhaw, bahagyang pamamaga ng muka, pagbigat ng paa, madaling maging balisa sa gabi, at kailangan pang umihi ng ilang beses. Paggising kinabukasan, nakakaramdam ng matagal na pagkapagod ng walang malinaw na dahilan. Hindi pa dyan natatapos. Ang mga processed meat ay naglalaman din ng preservatives at additives. Ang mga sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay kailangang dumaan sa proseso ng pagsasala at paglabas, at ang bato ang pangunahing organ na responsable dito. Para sa malusog na bato ay presyon na, ngunit para sa mahinang bato ay parang pinipilit itong mag-overtime araw-araw. Isa pang bagay na kakaunti lang ang nakakapansin ay ang processed meat ay madalas na naglalaman ng nakatagong phosphorus. Ang phosphorus na ito ay hindi malinaw na nakasulat, ngunit kapag pumasok sa katawan ng taong may mahinang bato, napakahirap nitong ilabas, madaling maipon sa dugo na nagdudulot ng metabolic disorder, pagkapagod, pangangati ng balat at mas mabilis na paghina ng bato. Marami akong nakasalamuha na nagsasabi sa akin na hindi sila kumakain ng maraming karne, ngunit sa umaga ay kumakain ng tinapay na may tosino o longganisa para sa convenience. Sa tanghali ay kumakain ng pansit na may ilang hiwa ng hamon. Sa gabi ay nagdaragdag ng hotdog para madaling kainin. Sa kabuuan, bawat pagkain ay kaunti lang, ngunit araw-araw ay ganito. Ang kakaunting dami ngunit paulit-ulit na ginagawa araw-araw ang nagpapabilis ng paghina ng bato nang hindi ninyo namamalayan. Mga minamahal, para sa taong may mahinang bato o mataas na creatinine, ang mga processed meat ay dapat na iwasan ng halos buo. Hindi dahil delikado kaagad ang isang beses na pagkain, kundi dahil ang regular na pagkain ay unti-unting magpapagod sa bato at unti-unting magpapataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Kung kailangan ninyo ng protina, marami pa ring ibang pagpipilian na mas madali sa bato, mas malinis, at mas kaunti ang asin na ibabahagi ko sa susunod na bahagi. Sa grupo ng mga processed meat na ito, pinakamainam na hanggat maaari ay bawasan ito upang mas gumaan ang bato. Bago ako magpatuloy sa nakakapinsalang karne numero 4, maaari ko bang tanungin kayo ng isang maliit na bagay? Sa mga nanonood, sino pa rin ang may ugali na kumain ng tosino, hotdog, o longganisa nang hindi bababa sa ilang beses bawat linggo? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman ko na ang nilalamang ito ay napakalapit sa inyong mga gawi sa pagkain. At pagkatapos nito, pupunta tayo sa nakakapinsalang karne numero 4. Ito ay isang uri ng karne na pinaniniwalaan ng maraming matatanda na masustansiya at malusog, ngunit sa katunayan ay maaaring mabilis na magpahina ng bato kung mali ang paggamit. Nakakapinsalang karne bilang 4, kambing at ibang karne na may mainit na katangian. Mga minamahal, ang ika-4 na nakakapinsalang karne para sa taong may mahinang bato na pinaniniwalaan pa rin ng marami na masustansiya at nakakapagpalakas ng katawan ay ang karne ng kambing at iba pang karne na may mataas na mainit na katangian. Sa maraming lugar,
Ang karne ng kambing ay itinuturing na pagkain na nakakatulong sa pagpapalakas ng ki, enerhiya, nagpapainit ng katawan, at nagpapataas ng lakas. Lalo na sa mga matatanda na madalas mapagod o nakakaramdam ng ginaw sa kamay at paa, marami ang pinapayuhan na kumain ng karne ng kambing para lumakas. Ngunit, mga minamahal, ito ay totoo lamang para sa mga malusog pa. Para sa taong may mahinang bato, ang karne ng kambing ay isang napakalaking hamon. Ang unang dahilan ay ang karne ng kambing ay naglalaman ng mataas na protina at napakayaman sa purin. Kapag ang mga sangkap na ito ay pumasok sa katawan, lumilikha sila ng mas maraming dumi sa proseso ng metabolismo. Sa malusog na bato, kaya pa rin ang katawan na iproseso, ngunit sa mahinang bato, mas matagal na nananatili ang mga duming ito sa dugo na nagpapahirap sa bato ng labis. Hindi pa dyan natatapos, ang karne ng kambing ay mayroon ding mataas na heat-generating na katangian. Maraming tao pagkatapos kumain ng karne ng kambing ay madalas na nakakaramdam ng init sa loob ng katawan, pagkauhaw, tuyong bibig at mas mabilis na tibok ng puso. Para sa taong may mahinang bato, ang mga sintomas na ito ay nagpapahiwatig na nawawalan ng balanse ang katawan at kailangan ng bato na magsumikap upang ayusin ang panloob na kapaligiran. Lalo na, ang mga lutong kambing ay kadalasang inihanda sa paraang inihaw, nilaga o nilutong mayaman sa pampalasa, kasama ang alak o maanghang na pampalasa. Ang kombinasyong ito ay nagpapasa ng dobling bigat sa bato na sabay na nagsasala ng dumi mula sa protina at nagpoproseso ng dami ng asin, pampalasa at stimulants na kasama. Maraming taong may mahinang bato ang nagsasabi sa akin na pagkatapos kumain ng karne ng kambing, nahihirapan silang matulog sa gabi, mas madalas na umiihi sa gabi, at kapansini-pansing nakakaramdam ng pagbigat at pagkapagod sa loob ng 1 o 2 araw pagkatapos. Paggising kinabukasan, nakakaramdam ng pagkaantok, masakit ang likod, at matagal na pagkapagod. Ito ang mga palatandaan na labis na nagtrabaho ang bato. Mga minamahal, hindi ko sinasabing masama ang karne ng kambing para sa lahat, ngunit para sa taong may mahinang bato, mataas ang creatinine o madalas na umiihi sa gabi, madaling mapagod, ang karne ng kambing ay hindi na angkop na pagpipilian, lalo na kung regular na kinakain o sa gabi. Kung mayroon kayong mahinang bato, pinakamainam na iwasan ang mga karne na may mataas na mainit na katangian upang makapagpahinga ang bato at mapanatili ng katawan ang mas magaan na balanse. Bago ako lumipat sa 3 pagkaing dapat palitan, maaari ko bang tanungin kayo ng isang maliit na bagay? Sa mga nanonood, sino ang nakakain na ng karne ng kambing at pagkatapos ay nakaramdam ng init sa katawan, pagkauhaw o mas matinding pagkapagod? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman ko na ang nilalamang ito ay napakalapit sa inyong karanasan. At ngayon, pupunta tayo sa napakahalagang bahagi, 3 pagkaing dapat palitan, na nakakatulong sa taong may mahinang bato. Sapat pa rin ang nutrisyon, ngunit hindi na pinapagod ang bato araw-araw. Mga minamahal, matapos malaman ang mga uri ng karne na tahimik na nagpapahirap sa bato araw-araw, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang matakot kumain ng karne o labis na magdieta, kundi ang palitan ang tamang pagkain upang makapagpahinga ang bato at sapat pa rin ang nutrisyon ng katawan upang maging malusog. Maraming taong may mahinang bato ang nag-aalala na kung hindi sila kakain ng karne ay manghihina sila, kukulangan ng lakas, at hindi magiging masarap ang pagkain. Ngunit mga minamahal, ang mahinang bato ay hindi nangangailangan ng pag-alis ng protina, kailangan lang nitong palitan ng uri ng protina na kayang iproseso pa rin ng bato. Kapag napili ninyo ang tamang pagkain, malinaw na magre-responde ang katawan. Gagaan ang pakiramdam, magiging mas malalim ang tulog, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at unti-unting mababawasan ang matagal na pagkapagod bawat linggo. Sa ibaba ay 3 alternatibong pagkain na napakaangkop para sa taong may mahinang bato, madaling lutuin, madaling kainin, at matagumpay nang naipatupad ng maraming matatanda. Pagkaing dapat palitan, bilang 1, isdang puti, steamed, boiled, o nilagang light soup. Mga minamahal, kung kailangan nating pumili ng pinakamagaan at pinakaligtas na uri ng protina para sa taong may mahinang bato, ang isdang puti ay laging nangunguna sa listahan. Kasama sa isdang puti ang mga pamilyar na uri tulad ng tilapia, bangus, galunggong at hito. Ito ay mga uri ng isda na may malambot na karne, madaling tunawin ang protina, at lalo na hindi lumilikha ng masyadong maraming dumi sa proseso ng metabolismo.
Kapag kumain kayo ng isdang puti, hindi kailangan ng bato na labis na magtrabaho upang salain ang lason tulad ng kapag nagpoproseso ng red meat o matabang karne. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong may mahinang bato ang nagsasabi na pagkatapos lumipat mula sa karne patungo sa isdang puti, kapansin-pansin silang nakakaramdam ng paggaan ng katawan dahil wala na ang pakiramdam ng pagbigat ng likod o matagal na pagkapagod pagkatapos kumain. Ang isa pang napakahalagang punto ay ang isdang puti ay bihirang magdulot ng tahimik na pamamaga sa katawan. Para sa taong may mahinang bato, ang tahimik na pamamaga ay ang salik na dahan-dahang nagpapataas ng creatinine ngunit mapanganib. Ang regular na pagkain ng isdang puti ay nakakatulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga, sa gayon ay sumusuporta sa bato na gumana ng mas maayos. Dapat ninyong lutuin ang isdang puti sa paraang steamed, boiled o nilagang light soup. Iwasan ang pagprito dahil ang langis at taba ay mas magpapagod sa bato. Sa isang linggo, maaaring kumain ang taong may mahinang bato ng isdang puti ng 2 hanggang 3 beses, bawat pagkain ay katamtamang dami. Sa paggawa lang nito, marami ang nakakaramdam na mas payapa ang tulog sa gabi, mas kaunti ang pag-ihi at paggising sa umaga ay wala na ang pakiramdam ng bigat tulad ng dati. Pagkaing dapat palitan bilang 2, itlog. Bigyan ng prioridad ang puti ng itlog. Mga minamahal, ang itlog ay isang napakapamilyar na pagkain, mura ngunit napakahalaga para sa taong may mahinang bato kung marunong kumain sa tamang paraan. Lalo na, ang puti ng itlog ay itinuturing na mataas na kalidad na pinagmumulan ng protina ngunit lumilikha ng napakakonting dumi na nakakatulong sa katawan na makakuha ng magandang nutrisyon nang hindi nagdudulot ng malaking presyon sa bato. Maraming taong may mahinang bato ang mahina kumain, bumababa ang timbang o takot kumain ng karne dahil sa takot na mapagod. Sa ganitong kaso, ang itlog ay isang napakagaan na solusyon. Kapag kumain ng itlog sa tamang paraan, maraming tao ang nakakaramdam ng mas lakas, mas kaunting pagkapagod nang hindi nabibigatan ang pakiramdam. Ang puti ng itlog ay nagbibigay ng kinakailangang protina upang mapanatili ang mga kalamnan, mapanatili ang lakas, ngunit hindi pinipilit ang bato na magsumikap tulad ng kapag nagpoproseso ng protina mula sa red meat. Ito ang dahilan kung bakit sa dieta ng taong may sakit sa bato, ang itlog ay madalas na inirerekomenda na kainin sa katamtamang dami. Ang pinakamahusay na paraan ng pagkain ay nilagang itlog o steamed egg, 1 piraso bawat kainan. Para sa taong may mahinang bato o mataas na creatinine, maaari kayong kumain ng pangunahing puti ng itlog, bawasan ang pula ng itlog upang mabawasan ang pasanin sa bato. Ang pagkain ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na beses bawat linggo ay angkop. Maraming matatanda ang nagsasabi na pagkatapos nilang regular na kumain ng itlog sa tamang paraan, mas malinaw ang pakiramdam nila sa umaga, hindi na sila sobrang pagod at masarap na rin silang kumain. Ipinapakita nito na kapag hindi labis na nagtrabaho ang bato, ang katawan ay kusang nagbabalanse at unti-unting gumagaling. Pagkaing dapat palitan, bilang 3, salmon. Kumain sa tamang dami at tamang paraan. Mga minamahal, ang salmon ay isang pagkain na tila mamahalin, ngunit kung gagamitin sa tamang paraan ay napakakapaki-pakinabang para sa taong may mahinang bato. Ang salmon ay naglalaman ng natural na omega-3, isang uri ng healthy fat na nakakatulong na mabawasan ang tahimik na pamamaga sa katawan. At tulad ng alam ninyo, ang pamamaga ang salik na nagpapabilis ng paghina ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag mas mahusay na kontrolado ang pamamaga, mas epektibo ang paggana ng mga daluyan ng dugo sa bato at mas magaan ang proseso ng pagsasala ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong may mahinang bato pagkatapos kumain ng salmon sa tamang paraan ay nagsasabi na nakakaramdam sila ng init sa katawan, mas matatag ang pakiramdam at mas malalim ang tulog. Gayunpaman, ang salmon ay isang matabang isda, kaya hindi dapat kumain ng masyadong marami. Kung kakainin ng mali o masyadong madalas, ang salmon ay maaari ding maging pasanin sa bato. Kaya, ang taong may mahinang bato ay dapat kumain lamang ng salmon ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo, bawat kainan ay isang maliit na piraso. Ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto ay steamed na may luya o pan-fried na may napakakonting langis. Nakakatulong ang luya na painitin ang tiyan, sumusuporta sa panunaw at nakakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng protina. Mahigpit na iwasan ang pagprito, paglalagay ng maraming asin
o pagkain kasama ng mga sarsa na mayaman sa pampalasa. Kapag kumain ng salmon sa tamang prinsipyo, marami ang nagsasabi na mas kaunti ang pagkapagod nila sa hapon. Sa gabi ay hindi masyadong naaantala ang tulog at paggising sa umaga ay nakakaramdam ng paggaan ng katawan. Ito ang mga palatandaan na kapansini-pansin ang pagbaba ng pasanin sa bato. Mga minamahal, ang tatlong pagkain na ibinahagi ko ay may isang napakahalagang pagkakapareho. Sapat ang nutrisyon, ngunit hindi pinapagod ang bato. Kapag nakakapagpahinga ang bato, malinaw na magre-responde ang katawan sa pamamagitan ng mga positibong pagbabago na maaari ninyong maramdaman sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ninyo kailangang kumain ng mamahaling pagkain o komplikado, kailangan lang palitan ng tamang uri ng karne, lutuin ng mas kaunti ang asin, kumain sa katamtamang dami, at gagaan na ang pasanin sa bato. Bago ako lumipat sa bahagi ng mga totoong kwento at mahalagang payo para sa taong may mahinang bato, maaari ko bang tanungin kayo ng isang maliit na bagay? Sa mga nanonood, sino ang nakakain na ng isa sa tatlong pagkaing ito at nakaramdam ng mas komportable sa katawan? Kung mayroon, mangyaring mag-iwan ng isang komento sa ibaba para malaman ko na nakikinig pa rin kayo at ang nilalamang ito ay talagang kapaki-pakinabang para sa inyo. At ngayon, ibabahagi ko ang isang napakatotoong kwento. Sa pagpapalit lamang ng ilang pamilyar na pagkain, kapansini-pansin ang paggaling ng kalusugan ng bato upang magkaroon kayo ng mas maraming kumpiyansa na ang pagpili ng tamang pagkain ngayon ay maaaring magpabago sa kalusugan ng kinabukasan. Mga minamahal, bago matapos ang video na ito ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang napakatotoong kwento. Ang kwentong ito ay hindi para takutin ang sinuman kundi para makita ninyo na minsan sa pagpapalit lamang ng ilang pamilyar na pagkain, ang kalusugan ng bato ay maaaring bumuti ng kapansini-pansin. Ang karakter sa kwento ay si Mang Pedro, 63 taong gulang. Si Mang Pedro ay mabait, nabubuhay ng maayos, walang alak, walang sigarilyo. Iniisip pa rin niya na maingat siyang kumakain, mas kaunti pa nga ang karne na kinakain niya kaysa sa ibang tao. Ngunit ang ikinababahala ni Mang Pedro ay laging pagod ang katawan, madalas mapagod sa hapon, hindi malalim ang tulog sa gabi, at kailangan pang umihi ng 2 hanggang 3 beses sa gabi. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman ni Mang Pedro na mas mataas na ang creatinine niya kaysa sa normal. Naupo si Mang Pedro sa harap ko at sinabi ang isang bagay na marami ng beses kong narinig mula sa mga taong may mahinang bato. Maingat na po akong kumakain, bakit po mahina pa rin ang bato ko, Dok? Hindi ako nagmadali sumagot kundi tinanong ko si Mang Pedro ng isang napakasimpleng tanong. Ano po ang madalas niyong kainin sa loob ng isang linggo? Ikinuwento ni Mang Pedro na sa umaga ay madalas siyang kumain ng tinapay na may tosino o longganisa para sa convenience. Sa tanghali ay paminsan-minsan siyang kumakain ng sinigang na may karne ng baka dahil iniisip niyang nakapagpapalakas ng dugo. Sa gabi naman ay madalas may inihaw na baboy o nilagang gulay para madaling kainin. Matapos marinig ang kanyang kwento, mahinahon lang akong tumango. Ipinaliwanag ko kay Mang Pedro na hindi siya kumakain ng marami, ngunit kinakain niya ang mga uri ng karne na labis na nagpapagod sa bato. Bawat pagkain ay kaunti lang, ngunit araw-araw ay inuulit na nagiging dahilan upang hindi magkaroon ng oras ang bato na makapagpahinga. Nanahimik si Mang Pedro ng ilang sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga at nagsabi ng isang napakatotoong bagay. Kung gayon, inuuna ko pala ang sarap ng bibig ko pero pinahihirapan ko naman ang bato ko. Hindi ko hiniling kay Mang Pedro na magdieta ng labis. Ginabayan ko lang siya na baguhin ng unti-unti. Inalis ang karne ng baka, binawasan ng maalat na inihaw na baboy at tuluyang itinigil ang tosino at processed meat. Sa halip, kumain si Mang Pedro ng isdang puti na steamed o nilagang light soup, kumain ng nilagang itlog ng ilang beses sa isang linggo, at paminsan-minsan ay kumain ng salmon na steamed na may luya sa maliit na dami. Sa simula ay nag-alala rin si Mang Pedro na hindi siya masasanay sa plain na pagkain at baka kulangan ng lakas. Ngunit pagkatapos lamang ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na linggo, bumalik siya para sa follow-up check-up na may ibang-iba ng mukha. Ngumiti si Mang Pedro at sinabing, mas mahimbing na ang tulog ko. Isa lang ang gising ko sa gabi para umihi, paggising sa umaga ay magaan na ang pakiramdam, hindi na pagod tulad ng dati. Ipinakita ng resulta ng laboratorio na mas stable na ang creatinine ni Mang Pedro. Kapansine-pansin ding nabawasan ang mga palatandaan ng pagpapanatili ng tubig sa katawan.
Mga minamahal, ang kwento ni Mang Pedro ay hindi bihira. Maraming taong may mahinang bato ang gumaling ng kapansin-pansin sa kalusugan ng bato sa pagtigil lamang sa ilang nakakapinsalang pagkain at pagpalit nito ng mas magaan. Ang ating bato ay hindi humihingi ng anumang napakalaking bagay. Kailangan lang nito na huwag na natin itong piliting magtrabaho ng labis araw-araw. Ang gusto kong tandaan ninyong mabuti ay ito. Ang taong may mahinang bato ay hindi kailangang magdusa sa pagkain, hindi kailangang alisin ang lahat ng paboritong pagkain. Kailangan lang iwasan ang mga uri ng karne na nagpapagod sa bato at pumili ng mga pagkain na kayang iproseso pa rin ng bato. Kung mas plain ang pagkain, mas simple ang pagkain, magpapasalamat kaagad ang bato sa inyo sa pamamagang mas malalim na tulog, mas magaan na katawan, at mas stable na pakiramdam. Pakinggan ninyo ang inyong katawan. Kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam kayo ng pagbigat, pagkauhaw, at madalas na pag-ihi sa gabi, hindi iyan nagkataon lamang, nagsasalita ang bato. At kapag tama ang inyong pag-aayos, malinaw ding magre-responde ang katawan. Mga minamahal, nabuhay na tayo ng ilang dekada at ang bato ay tahimik ding nagtrabaho ng ilang dekada nang walang reklamo. Kaya mula ngayon, tratuhin natin ang bato ng mas malumanay. Sa pagpapalit lamang ng tamang pagkain ngayon, mapapanatili ninyo ang kalusugan para sa mga taon ng kapayapaan sa hinaharap. Kung nakatulong ang video na ito ngayon upang mas maunawaan ninyo kung bakit kayo napapagod, kung bakit mahina ang bato ninyo ng walang malinaw na dahilan, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video. At kung gusto ninyong suportahan ako, mag-iwan lamang ng isang maliit na komento sa ibaba. Nakakatulong iyan para malaman ko na nakikinig pa rin kayo at nasa tamang landas pa rin ako sa pagsasama natin. Nawa ay laging payapa kayo, mahimbing ang tulog, magaan ang pakiramdam at lalo na magkaroon ng malusog na bato upang samahan kayo sa mga taon ng kapayapaan sa hinaharap. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video.